Si Cielo ang magiging bagong reyna ng bahay na ito, Tala. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ang boses ni Aris ay malamig pa sa hanging dala ng nagbabadyang bagyo sa labas. Bawat salita ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Tala. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, na siya mismo ang nagdisenyo, nakatayo si Tala habang ang mundo sa kanyang paligid ay unti-unting naglalaho. Ang liwanag ng mga kandila sa hapagkainan ay sumasayaw sa takot, na nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat sulok ng silid na binuo nila sa loob ng 5 taon. Nakaayos na ang lahat para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang bango ng niluto niyang paboritong putahe ni Aris ay humahalimuyak pa sa hangin, isang pagpapaalala ng kanyang dedikasyon bilang asawa. Sa kanyang likuran, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na binalot sa pelus na asul. Sa loob niyon ay isang pares ng maliliit at mapuputing sapatos ng sanggol, ang simbolo ng milagrong matagal na nilang ipinagdarasal. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taong pakikipaglaban sa kawalan ng katiyakan, magiging ama na si Aris. Ngunit ang balitang dapat sana ay magdadala ng kagalakan ay nananatiling nakakulong sa kanyang tuyong lalamunan. Tiningnan ni Tala ang babaeng nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Cielo ay nakasuot ng isang pulang bestida na tila sumisimbolo sa apoy na tutupok sa lahat ng pangarap ni Tala. Ang mapanguyam na ngiti sa mga labi ng babae ay nagsasabing, alam na nito ang lahat bago pa man ito pumasok sa pintuan. Ang tunay na mithiin ni Aris ay hindi kailanman naging isang tahimik na tahanan, kundi ang kapangyarihang maibibigay ng ama ni Cielo sa kanyang mga proyekto. Anibersaryo natin ngayon, Aris. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Tala, isang bulong na tila hinihipan ng hangin. I have something important to tell you. Tungkol sa atin. Tungkol sa pamilyang gusto nating buuin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aris bago niya inihagis ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang pagbagsak nito ay naging sanhi ng pagtalsik ng isa sa mga kristal na baso na nadurog sa sahig at nagkalat ang mga pira-pirasong bubog na tila mga kristal na naluha. Family? Stop being so pathetic, Tala. 5 years of waiting for nothing. You're beautiful, yes, but you're an architect who chose to be a doormat. At ang pinakamalala, hindi mo man lang ako mabigyan ng tagapagmana. You're useless to me now. Ang bawat salita ay tila isang marahas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kaluluwa ni Tala. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod at ang maliit na kahon sa kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas, bumagsak sa malambot na alpombra nang walang kahit anong tunog. Ngunit ang epekto nito sa kanyang kalooban ay higit pa sa anumang pagsabog. Ang pagkakait ni Aris sa kanyang pagkatao, ang pagtrato sa kanya bilang isang kasangkapan na tapos na ang gamit, ay nagdulot ng isang matinding panunuyo sa kanyang puso. I'm sorry, Tala, but business is business. Cielo's father is the key to my future. Pagpapatuloy ni Aris habang inaayos ang kanyang mamahaling polo, tila wala siyang winasak na buhay sa kanyang harapan. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan. I want you out of my house and out of my life before the sun rises tomorrow. Humakbang palapit si Cielo. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Tala. Don't take it personally, dear. Minsan talaga, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi para sa'yo. Like this house, this life, and this man. Nanatiling nakatayo si Tala sa gitna ng silid habang pinapanood silang dalawa na magkasamang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang nila sa mga baitang na siya mismo ang pumili ng materyales ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila naramdaman ang pighati ng ina na nagdulot ng isang mahapdi ngunit banayad na pintig.
Ang katahimikang namayani sa bahay pagkatapos ng marahas na pagtatapat ay tila isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa bawat paghinga ni Tala. Ang bawat pangarap na kanyang itinanim ay isa-isang binunot ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Habang ang unang patak ng ulan ay nagsisimulang tumama sa mga bintana, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa madilim na silid. Paano niya poprotektahan ang kanyang anak sa gitna ng mundong kasing lamig ng gabing ito? Ano ang ititira niya para sa kanyang sarili ngayong ang lahat ng itinuturing niyang langit ay naging isang malupit na impyerno? Ang bawat hakbang ni Doña Esmeralda sa makintab na sahig ng sala ay tila mga tunog ng hatol na nagpapahinto sa tibok ng puso ni Tala. Ang kanyang biyenan ay dumating na may dalang higit pang puot kaysa sa bagyong nagngangalit sa labas ng kanilang tahanan. Sa mga mata ng matandang babae, hindi kailanman naging sapat si Tala para sa kanyang anak. At ngayong gabi, ang lahat ng nakatagong galit ay malayang lumabas na parang lason na kumakalat sa hangin. Hindi ko alam kung anong kapal ng mukha ang meron ka para manatili pa sa bahay na ito, Tala. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng panghahamak habang isa-isang itinatapon ang mga gamit ni Tala mula sa itaas ng hagdan. Ang bawat maleta at damit na bumabagsak sa sahig ay tila mga piraso ng dangal ni Tala na niyayurakan. You're just a social climber from the slums. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? You're cheating on my son. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka magkaanak. Dahil pinarurusahan ka ng langit sa iyong kalandian. Ang mga paratang na iyon ay tila mga kidlat na tumatama sa pandinig ni Tala na nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi totoo yan, Mama. Mahal ko si Aris. I have never been unfaithful. Ang pagtangis ni Tala habang pilit niyang pinupulot ang kanyang mga gamit sa gitna ng panginginig. Ngunit ang bawat pagsisikap niyang magpaliwanag ay sinasagot lamang ng mas marahas na pagtatapon ng kanyang mga alaala. Sa isang iglap, kinaladkad siya ni Doña Esmeralda patungo sa malaking pintuan. Ang mga kuko nito ay bumaon sa braso ni Tala na nag-iwan ng mga pulang marka. Nang bumukas ang pinto, ang malakas na bugso ng hangin at ulan ay pumasok sa loob, na tila isang dambuhalang naghihintay na lamunin ang lahat ng liwanag. Doon, sa gitna ng basang semento ng hardin, inihagis ang huling maleta ni Tala. Aris, please, don't do this to me. Mag-usap tayo, kahit para sa bata lang. Lumuhod si Tala sa paanan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa binti nito habang ang ulan ay unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang lamig sa mga mata ni Aris ang mas nagpahirap sa kanya. Tiningnan lamang siya ng lalaki ng may halong pandidiri bago nito marahas na binawi ang kanyang binti at tinalikuran siya. Ang pagsasara ng pintuan ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa paligid na nag-iwan kay Tala sa gitna ng kadiliman at rumagasang tubig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni Tala ang isang banayad na haplos sa kanyang balikat. Si Manang Josie, ang matandang katulong na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap, ay nakatayo sa kanyang likuran. Sa mga mata nito ay mababakas ang matinding awa at takot. Mabilis na iniabot ni Manang Josie ang isang luma at kupas na payong at isang maliit na lukot na sobre na naglalaman ng kanyang mga naipong barya. Umalis ka na, Tala. Iligtas mo ang iyong sarili at ang munting buhay sa iyong sinapupunan. Ang bulong ni Manang Josie habang ang mga luha nito ay sumasabay sa patak ng ulan. Huwag kang lilingon. May mas mabuting buhay na naghihintay sa iyo sa labas ng mga pader na ito. Yumakap si Tala ng mahigpit sa matanda bago siya dahan-dahang tumayo at humakbang palabas ng tarangkahan. Ang bawat paghakbang niya sa madulas at maputik na kalsada ng Manila ay isang laban para sa kanyang hininga. Ang kanyang maputing bestida na inihanda niya para sa isang masayang gabi ay puno na ngayon ng putik at dumi.
Tila ang kanyang buong buhay ay naging isang madilim na larawan ng kabiguan. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil, naramdaman ni Tala ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti. Ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot at ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay nagmistulang mga malabong bituin sa isang malungkot na kalangitan. Dahan-dahang bumigay ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay sumubsob sa malamig na tubig sa laway kalsada. Ang huling bagay na kanyang naramdaman bago ang lahat ay magdilim ay ang protektadong pagkapit ng kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Isang huling pangako ng isang ina na kahit sa gitna ng kamatayan, hindi niya bibitawan ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Nakalubog ang kanyang diwa sa isang malalim at payapang kadiliman bago dahan-dahang nagbalik ang pakiramdam sa mga dulo ng kanyang daliri. Ang unang sumalubong sa paggising ni Tala ay ang banayad na samyo ng kahoy na sedro na humahalo sa malinis at maalat na hanging dagat. Isang amoy na malayo sa masangsang na usok at amoy ng basang semento sa Manila. Hindi niya maramdaman ang bigat ng basang bestida, sa halip ay ang haplos ng malambot at tuyong kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kisameng gawa sa kawayan at nara. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, abala sa pag-aayos ng ilang kagamitan sa ibabaw ng isang antigong mesa. Ang kanyang anyo ay matikas, ngunit may bakas ng pagkapagod, tila isang puno na nanatiling nakatayo sa gitna ng maraming bagyo. Nang maramdaman ng lalaki ang paggalaw ni Tala, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng karagatan, malungkot, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na katiyakan. Gising ka na pala. You've been unconscious for almost 2 days. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka pa. Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad, ngunit may himig ng pag-aalaga. Siya si Baltazar. Lumapit siya at iniabot ang isang baso ng maligamgam na tubig kay Tala, na tinanggap naman nito nang may nanginginig na mga kamay. Nasaan ako? Sino ka? Ang paos na tanong ni Tala habang pilit na inaalala ang huling sandali bago siya lamunin ng dilim sa kalsada. Nasa Palawan ka. Sa aking tahanan. Isang matandang kaibigan ang tumawag sa akin. Hiningi ang tulong ko para iligtas ka sa kamatayan. Si Doña Remedios. Hindi niya matiis na makita kang nagdurusa sa kamay ng sarili niyang kadugo. Paliwanag ni Baltazar habang tinitingnan ang nanlalaking mga mata ni Tala. Ang pagbanggit sa pangalan ng lola ni Aris ay nagdala ng isang kurot sa puso ni Tala. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng kalupitan, may isang kaluluwang na natiling nakasubaybay sa kanya. Ngunit ang takot ay agad na bumalik sa mukha ni Tala. Mabilis niyang itinumbas ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo. Ang anak ko, ang baby ko, huminahon ka, Tala. Ang mahinahong utos ni Baltazar. Maya-maya ay pumasok ang isang matandang babaeng manggagamot mula sa nayon. Sa tulong ng isang maliit na kagamitan, dahan-dahang hinanap nito ang buhay sa loob ng sinapupunan ni Tala. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang mabilis at masiglang ritmo ang nagsimulang umalingaw-ngaw, isang tunog na tila munting tambol na nagbibigay ng mensahe ng pag-asa. Isang masaganang luha ang muling dumaloy sa mga pisngi ni Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi ng wagas na pasasalamat. Ang bawat tibok na yon ay tila nagsasabing hindi siya nag-iisa, na ang milagro ay nananatiling buhay sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Aris. Napuksain ito. Hinawakan ni Baltazar ang balikat ni Tala, isang simpleng kilos na nagparating ng suportang hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng 5 taon. Inakay ni Baltazar si Tala patungo sa malawak na banig na nakaharap sa bintana. Mula roon, ang asul na karagatan ng Palawan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa mapuputing buhangin sa pampang.
Dito, hindi ka na masasaktan. Palawan will heal you, Tala. At tutulungan kitang mahanap muli ang arkitektong nawala sa loob mo. Habang pinagmamasdan ni Tala ang napakagandang tanawin, tila onte-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Ngunit nang dahan-dahan siyang lumingon patungo sa mesa ni Baltasar, nakita niya ang isang lumang larawan na nakapatong doon. Ito ay larawan ni Baltasar nung kabataan niya, kasama ang isang babae at isang bata na parehong nakangiti. At sa tabi nito ay ang isang sulat na may selyo ng pamilya ni Doña Remedios. Isang mabigat na kaisipan ang pumasok sa isip ni Tala. Ano ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Baltasar ang marangyang buhay sa Manila para mamuhay ng mag-isa sa gitna ng karagatan? At hanggang kailan magiging sapat ang katahimikang ito bago siya muling mahanap ng mga anino ng kanyang nakaraan? Ang mga sumunod na buwan sa isla ng Palawan ay naging isang mahabang paglalakbay ng muling pagtuklas para kay Tala. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang matinding pag-ikot ng kanyang mundo at ang tila walang katapusang pagbaligtad ng kanyang sikmura, isang paalaala ng munting buhay na patuloy na kumukuha ng lakas mula sa kanya. Sa kabila ng panghihina, tumanggi si Tala na maging isang pabigat sa trangkahe ng mga perlas ni Baltasar. Nais niyang patunayan na ang kanyang halaga ay hindi natapos sa pagtatapon sa kanya ni Aris, kundi nagsisimula pa lamang sa lupang ito na amoy asin at kalayaan. Habang ang mga mangingisda ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga lambat, madalas na nakaupo si Tala sa pampang, pinagmamasdan ang mga luma at sira-sirang barong-barong ng mga taga-nayon na tila babagsak na sa bawat paghampas ng hangin. Hindi matiis ng kanyang mga mata ang kakulangan sa istruktura ng mga ito. Isang hapon, gamit ang isang tuyong sanga ng kahoy, dahan-dahang gumuhit si Tala sa basang buhangin. Ang bawat linya ay naging pundasyon. Ang bawat kurba ay naging bubong na gawa sa mga lokal na materyales at mga patapon ng shell ng mga perlas. Isang disenyo ng isang eco-resort na hindi lamang maganda sa paningin, kundi matatag laban sa anumang unos. Hindi niya napansin ang pagdating ni Baltasar sa kanyang likuran. Nanatiling tahimik ang lalaki habang pinagmamasdan ang kahangahangang talento na dahan-dahang nabubuhay muli mula sa mga daliri ng babaeng akala niya ay tuluyan ng nawasak. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ni Tala, na nagbibigay ng isang anyo ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nakikita. Architectural masterpiece sa gitna ng dalampasigan. You haven't lost your touch, Tala. Ang boses ni Baltasar ay may kasamang paghanga na nagpadama ng init sa pisngi ni Tala. Just a dream on the sand, Baltasar. Mawawala rin ito kapag tumaas na ang tubig. Ang mapait na tugon ni Tala habang pinagmamasdan ang kanyang gawa. Gaya ng buhay ko sa Manila, isang iglap lang, nilamon na ng alon. Ang buhangin ay pwedeng ano rin, pero ang talino at ang pusong nagdisenyo niyan ay hindi kailanman mabubura. Seryosong sagot ni Baltasar. Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na kwaderno at isang lapis. Gamitin mo ito. Huwag mong hayaang ang mga ideya mo ay hanggang pampang lang. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang mga bulong sa maliit na nayon. Ang mga matatandang babae sa palengke ay madalas magbulungan tungkol sa magandang dayuhan na naninirahan sa bahay ng laging nag-iisang si Baltasar. May mga mapanirang hinala, may mga matatalim na tingin, ngunit sa bawat pagkakataon na may susubok na saktan ang damdamin ni Tala, laging naroon ang matikas na anyo ni Baltasar para ito ay supilin. Ang kanyang proteksyon ay hindi marahas, kundi isang tahimik na babala na ang sino mang magtatangkang mambulabog sa kanyang panauhin ay makakaharap ang kanyang galit. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag na nakasilip sa kanilang bintana, hinaplos ni Tala ang kanyang lumalaking tiyan. Luningning! Ang bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Iyan ang ipapangalan ko sa iyo.
Dahil ikaw ang magiging ningning sa gitna ng aking kadiliman, you will be the light that will guide me home. Napangiti si Balthazar nang marinig ang pangalang iyon mula sa kabilang silid. Isang pakiramdam ng kagaanan ang dahan-dahang bumabalot sa kanya. Isang bagay na akala niya ay ibinao na niya kasama ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kanyang nanangiti ay biglang napawi nang mapansin ni Diana ang pagbabago ng ihip ng hangin mula sa dagat. Ang mga ulap sa abot tanaw ay nagsimulang maging kulay ube at itim at ang mga alon ay nagsimulang humampas sa mga bato ng may kakaibang tindi. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang mabigat na presensya na nagpapahiwatig ng panganib. Hindi lamang ito isang ordinaryong ulan. Isang dambuhalang bagyo ang mabilis na lumalapit sa isla. Isang unos na susubok sa lahat ng pangarap na sinimulang itayo ni Tala sa ibabaw ng buhangin. Habang ang unang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na karagatan, isang katanungan ang bumabagabag kay Balthazar. Magagawa ba niyang protektahan si Tala at ang munting luningning mula sa bangis ng kalikasan? O muli bang kukunin ng dagat ang lahat ng bagay na sinisimulan na niyang mahalin? Ang gabi ay binalot ng galit ng kalikasan na tila nagbabadya ng isang katapusan. Ngunit para kay Tala, ito ang simula ng kanyang pinakamalaking laban. Ang bawat paghampas ng hangin sa mga dingding ng bahay ay tila mga hiyaw ng dambuhala, at ang marahas na pagbuhos ng ulan sa bubong ay naglilikha ng isang nakabibinging iingay na nagpapayanig sa pundasyon ng gusali. Sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging liwanag ay ang munting lampara sa tabi ni Tala, na nagpapakita ng kanyang pawisang noo at ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa gilid ng higaan. Ang bawat pagkirot ng kanyang katawan ay tila isang daluyong na humihila sa kanyang hininga. Sa labas, ang daan ay putol na dahil sa mga natumbang puno at ang dagat ay masyadong mabagsik para sa anumang sasakyang pandagat. Sila lamang ni Balthazar ang naroon. Ang matikas na lalaki na dati ay laging kalmado ay bakas ngayon ang matinding panginginig sa kanyang mga kamay habang inihahanda ang mga malinis na tela at mainit na tubig. Ang kanyang alaala ng nakaraan, ng pagkakataong hindi niya nailigtas ang sarili niyang pamilya, ay bumabalik na parang isang malupit na anino, ngunit pinilit niyang manatiling matatag para kay Tala. Huminga ka ng malalim, Tala. Kaya mo ito. Hindi kita pababayaan. Ang boses ni Balthazar ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Sa gitna ng isang matinding sigaw ng paghihirap na sumabay sa pagguho ng isang malaking puno, sa di kalayuan, isang bagong himig ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ito ay isang matinis at masiglang tunog ng unang hininga, isang tagumpay laban sa kamatayan at sa malupit na unos. Ang pag-iyak ng sanggol ay tila isang himala na nagpatahimik sa ingay ng bagyo sa pandinig ni Tala. Dahan-dahang inilapag ni Balthazar ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ng ina. Ang init ng katawan ng bata ay tila nagpawi sa lahat ng lamig at pait na dinanas ni Tala sa loob ng mahabang panahon. Luningning. Ang aking luningning, ang bulong ni Tala. Ang kanyang mga luha ay masaganang dumadaloy habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Nang sandaling hawakan ni Balthazar ang munting kamay ng bata, naramdaman niya ang isang matinding pag-init sa kanyang puso na matagal na niyang inakalang patay na. Ang maliit na daliri ni Luningning na humawak sa kanyang hintuturo ay tila isang sumpa na nabali, isang pangako na ang buhay ay muling nagsisimula. Simula sa gabing iyon, hindi na lamang sila naging magkasama sa ilalim ng isang bubong. Naging isang pamilya sila na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal at ng pagliligtas sa isa't isa. Lumipas ang 5 taon na tila mga alon na humahaplos sa pampang. Ang dati ay wasak na arkitekto ay muling nabuhay. Si Tala ay kilala na ngayon sa buong Palawan bilang ang reyna ng mga perlas
ang utak sa likod ng pinakamagagandang eco-resorts na gawa sa mga likas na yaman ng isla. Ang kanyang kagandahan ay naging mas matatag at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Kasabay nito, si Luningning ay lumaking isang masayahing bata. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng trangkahe ni Baltazar. Para sa bata, si Baltazar ang kanyang tatay, ang pader na nagpoprotekta sa kanila sa anumang panganib. Isang maaliwalas na umaga, habang naglalaro si Luningning sa dalampasigan, isang puting sobre ang dumating sa pamamagitan ng isang pribadong courier. Ang selyo nito ay pamilyar, ang sagisag ng Philippine Institute of Architects. Binuksan ito ni Tala nang may halong kaba, isang formal na imbitasyon para sa isang prestihiyosong National Architecture Gala sa Manila, kung saan pararangalan ang pinakamahusay na disenyo sa bansa. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang nakalakip na listahan ng mga nominado para sa pinakamataas na parangal. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay si Aris para sa kanyang bagong proyektong The Ivory Tower, ang mismong proyektong pinaghirapan ni Tala noon na ninakaw ng lalaki. Ang dugo ni Tala ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang nag-apoy na determinasyon. Tatay, bakit malungkot si nanay? Ang tanong ni Luningning habang lumalapit kay Baltazar. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaturo sa sobrang hawak ni Tala. Tumingin si Baltazar kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung handa na ba itong harapin ang mga anino na nakaraan. Hinawakan ni Tala ng mahigpit ang imbitasyon. Ang bawat kanto nito ay tila isang armas na gagamitin niya sa darating na laban. Matagal na siyang nagtago sa ganda ng Palawan, ngunit alam niya na ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa pagtakas. Kailangan niyang bumalik sa Manila, hindi bilang biktima, kundi bilang isang reynang handang bawiin ang lahat. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aris kapag nakita niyang ang bituing sinubukan niyang patayin ay nagbabalik na may dalang ningning na sapat para tupukin ang kanyang buong mundo? Habang ang payapa at maalat na simoy ng hangin ay bumabalot sa buhay ni Tala sa Palawan, ang hangin sa loob ng mansyon ng mga villa floors sa Manila ay siksik sa tensyon at amoy ng mapanlinlang na luho. Ang malawak na sala na dati ay puno ng pangarap ni Tala ay naging isang malamig na entablado ng pagbabalat kayo. Sa gitna ng silid, nakaupo si Aris sa kanyang mamahaling swivel chair. Ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng pagod at pagkabalisa na hindi na kayang itago ng kahit anong mamahaling pabango. I told you, Aris, kailangan ko ng bagong alahas para sa charity gala bukas. Hindi pwedeng isuot ko lang ang luma ko. Mapapahiya ako sa mga asawa ng mga senador. Ang boses ni Cielo ay matinis at puno ng pag-uutos habang nakatingin sa kanyang sarili sa malaking salamin. Ang dating mapang-akit ng ngiti ay napalitan na ng isang permanenteng hitsura ng pagiging matapobre at laging kulang sa pansin. Can you just shut up for a second, Cielo? Hindi mo ba nakikita ang mga report na ito? Ang Ivory Tower Project ay nagkakaroon ng mga crack sa pundasyon. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong investor, babagsak ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang sigaw ni Aris habang marahas na inihahagis ang isang folder sa lamesa. Ang tunay na dahilan ng kanilang yaman ay hindi ang husay ni Aris, kundi ang talamak na pagtitipid sa mga materyales at ang pagmamanipula sa mga kontrata ng gobyerno sa tulong ng ama ni Cielo. Pumasok sa silid si Doña Esmeralda, suot ang kanyang magarbo, ngunit baduy na kasuotan, habang nagbibilang ng pera sa kanyang pitaka. Aris anak, huwag kang masyadong stress. Basta't hawak natin ang impluensya ng pamilya ni Cielo, walang makakagalaw sa atin. At saka, kailangan ko ng pandagdag sa aking puhunan sa kasino. You know, for my social circle.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng isang matandang babae na nakaupo sa madilim na sulok ng silid. Si Doña Remedios, ang lola ni Aris, ay nakaupo sa kanyang wheelchair habang hawak ang isang rosaryo. Sa mata ng lahat, siya ay ulyanin na at wala nang malay sa paligid. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita at bawat pagnanakaw na ginagawa ng kanyang apo at ng manugang ay maingat niyang itinatala. Kapag ang lahat ay natutulog na, ang matandang babae ay palihim na naglalakad sa kanyang silid upang itago ang mga dokumento at resibong magpapatunay sa mga kasalanan ng pamilya. Portala, ang bulong ni Doña Remedios sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na hindi narinig ng sinuman. Kung alam mo lang na ang bawat patak ng luha mo noon ay nagiging pundasyon ng kanilang pagbagsak ngayon. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng bumukas ang malaking telebisyon sa sala. Isang balita ang lumabas tungkol sa isang misteryosong kumpanya mula sa Palawan, ang Perlas Group, na nagnanais pumasok sa real estate market ng Manila. Ang balita ay nagsasabing ang CEO ng kumpanya na kilala lamang sa bansag na reyna ng mga perlas ay may hawak na bilyong-bilyong piso na handang ipuhunan sa mga bagong proyekto. This is it, Aris. Ito ang kailangan natin. Ang sigaw ni Cielo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. Kung makukuha natin ang tiwala ng babaeng ito, hindi na tayo kailangang mag-alala sa mga utang natin. Gamitin mo ang charm mo, just like how you fooled that architect before. Tinitigan ni Aris ang anino ng isang babae sa screen na nakasuot ng malaking sombrero at itim na salamin kaya hindi makilala ang mukha. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang bawat tagumpay na kanyang ninakaw ay tila nagsisimulang magparamdam ng kabayaran. Habang ang gabi ay lumalalim, si Doña Remedios ay dahan-dahang kinuha ang isang nakatagong cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang numero ang kanyang tinawagan, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. Handa na ang lahat dito, Apo. Hinihintay ka na ng iyong trono at ng iyong hustisya. Ano kaya ang gagawin ni Aris kapag nalaman niyang ang ghost projects na kanyang itinatago ay ang mismong hukay na maglilibing sa kanyang dangal? At hanggang kailan kayang panindigan ni Doña Remedios ang kanyang pagpapanggap bago siya matuklasan ng malupit na si Doña Esmeralda? Ang laro ng kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang at ang reyna ay may dalang mga perlas na kasing tigas ng diamante. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa Palawan, hindi na ang basang-basa at biktima ng unos na babae ang makikita kay Tala. Nakatayo siya sa dulo ng pantalan, suot ang isang malambot na puting bestida na humahalik sa kanyang mga bukong-bukong sa bawat ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang matikas na leeg at ang seryosong anyo ng isang babaeng muling nabuo mula sa mga pira-pirasong pangarap. Siya na ngayon ang tinaguriang reyna ng mga perlas, ang utak sa likod ng mga disenyo na nagpabago sa mukha ng turismo sa kanilang lalawigan. You look ready, Tala? Pero tandaan mo, ang Maynila ay hindi kasing payapa ng dagat na ito. Ang boses ni Baltazar ay bumasag sa katahimikan habang lumalapit siya dala ang isang itim na folder. Ang kanyang presensya ay nananatiling isang matatag na pader na nagbibigay ng seguridad kay Tala sa loob ng 5 taon. Humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may ningning na kasing talas ng mga mamahaling hiyas. Hindi na ako ang Tala na madaling itulak at apakan, Baltazar. I've learned from the best mentor. Alam ko na kung paano magbasa ng mga tao, lalo na ang mga taong ang tanging wika ay pera at kapangyarihan. Sa loob ng nakaraang ilang buwan, hindi lamang arkitektura ang naging focus ni Tala. Tinuruan siya ni Baltazar kung paano humarap sa mga board meetings, kung paano itago ang emosyon sa likod ng isang malamig na ngiti,
at kung paano gamitin ang bawat salita bilang isang estratehikong hakbang. Ang kanilang ugnayan ay lumalim, hindi sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita, kundi sa mga gabing magkasama silang nag-aaral ng mga blueprint at mga market trends sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nanay, aalis po ba tayo? Isang maliit na boses ang sumingit sa kanilang usapan. Si Luningning, suot ang kanyang paboritong dilaw na damit, ay tumakbo patungo sa kanila at yumakap sa binti ni Tala. Kasama po ba natin si Tatay Baltazar sa malaking barko? Binuhat ni Baltazar ang bata ng may labis na pag-iingat, isang kilos na laging nagpapatigil sa tibok ng puso ni Tala. Oo, anak. Hindi namin kayo pababayaan ni nanay. Ang sagot ni Baltazar habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nanay, may daddy po ba ako sa Manila? Ang biglang tanong ni Luningning na nagpatahimik sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa mga poste ng pantalan. Yumuko si Tala at hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Luningning, ang daddy ay isang tao na dapat nagbibigay ng pagmamahal at proteksyon. At sa ngayon, ang pagmamahal na nakukuha mo kay nanay, kay Tatay Baltazar, at sa mga lola mo rito ay higit pa sa sapat para maging buo ka. Dadating ang araw na mauunawaan mo ang lahat, pero sa ngayon, ang mahalaga ay mahal na mahal ka namin. Isang matalinhagang sagot ito na hindi nagtatanim ng puot sa puso ng bata. Ngunit nagpapanatili ng katotohanan. Pagkatapos pumasok ni Luningning sa loob para mag-impake ng kanyang mga laruan, iniabot ni Baltazar ang folder kay Tala. Ito ang sandata mo. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga orihinal na survey ng Ivory Tower bago ito nakawin ni Aris. May mga pruweba rito na ang lupang pinagtatayuan nito ay hindi matatag at ang mga materyales na inaprubahan niya ay substandard. This is not just about a stolen design, Tala. This is about thousands of lives at stake. Seryosong paliwanag ni Baltazar. Naramdaman ni Tala ang bigat ng folder sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Baltazar. You gave me more than just a home. You gave me my life back. Huwag kang magpasalamat sa akin hanggat hindi mo pa nakukuha ang katarungang nararapat sa iyo. Ang tugon ni Baltazar habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha kay Tala. Nararamdaman ni Tala ang mainit na hininga ng lalaki at ang tindi ng proteksyon sa mga mata nito. Hindi ako papayag na saktan ka nilang muli. I will be your shadow in Manila. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Isang tahimik na pangako na higit pa sa pagkakaibigan. Kinuha ni Baltazar ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang pares ng hikaw na gawa sa pambihirang itim na perlas ang kumikinang sa loob. Ang itim na perlas ay simbolo ng tatag. Nabubuo ito sa gitna ng matinding hirap sa loob ng kabibi. Isuot mo ito para lagi mong maalala kung gaano kakatibay. Dahan-dahang isinuot ni Baltazar ang mga hikaw kay Tala. Ang lamig ng perlas sa kanyang balat at ang init ng mga daliri ni Baltazar ay nagdulot ng isang kakaibang kilig na matagal nang kinalimutan ni Tala. Sa sandaling iyon, alam ni Tala na handa na siyang bumalik. Hindi siya babalik para magmakaawa o para maghiganti sa paraang madugo. Babalik siya para ipaalala kay Aris at sa kanyang pamilya na ang pinakamalakas na bagyo ay hindi ang nagmumula sa langit, kundi ang babaeng binuo ng kanilang sariling kalupitan. Habang ang huling gabi nila sa Palawan ay lumalalim, tinitigan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga itim na perlas ay kumikinang sa dilim, tila mga matang nagbabantay. Handa na ako, Aris. Handa ka na rin ba sa muling pagkikita ng ating mga mundo? Isang tanong na tanging ang madilim na karagatan ang nakakaalam ng sagot, habang ang anino ng isang malaking pagbabago ay nagsisimula nang bumalot sa lungsod ng Manila.
Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Maynila ay punong-puno ng mga taong ang kasuotan ay kasingkinang ng mga kristal na nakabitin sa kisame. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at alak ay humahalo sa amoy ng kapangyarihan at ambisyon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Aris, suot ang kanyang pinakamahal na tuksido, habang pilit na pinapakita ang isang tiwala sa sariling anyo na matagal nang kinakain ng takot. Sa tabi niya, si Cielo ay tila isang reyna ng kasinungalingan, nakasuot ng pulang bestida na labis na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Our ivory tower is not just a building, it is a testament to Filipino ingenuity. Ang boses ni Aris ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang ipinapakita sa malaking screen ang mga architectural na guhit na ninakaw niya kay Tala. And tonight, we are looking for partners who believe in excellence. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, si Doña Esmeralda ay abala sa pakikipag-usap sa mga asawa ng mga negosyante. Ipinagmamalaki ang kanyang anak habang humihingi ng pabor para sa kanyang mga personal na luho. Samantala, si Doña Remedios ay nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa malaking double door ng bulwagan, tila may hinihintay na isang mahalagang panauhin. Ang malakas na pag-uusap ng mga panauhin ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang mga spotlight ay kusaring humanap sa bagong dating. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa pulang alpombra ay may kasamang kakaibang awtoridad at biyaya. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda na nagpatingkad sa kanyang maputi at makinis na balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga tainga ay kumikinang ang pambihirang itim na perlas na ibinigay ni Balthazar. Ang bulong-bulungan sa paligid ay naging isang malalim na katahimikan. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pagbibigay ng nakasisilaw na liwanag patungo sa kanya. Sa ibabaw ng entablado, ang baso ng alak na hawak ni Aris ay dahan-dahang lumuwag sa kanyang pagkakahawak hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig. Ang pagkadurog ng kristal at ang pagkalat ng pulang alak sa kanyang mamahaling sapatos ay tila isang babala ng kamatayan, ngunit hindi iyon napansin ni Aris. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginig habang nakatingin sa babaeng akala niya ay matagal nang nilamon ng dagat. Tala, ang nauutal na bulong ni Aris na sapat lamang para marinig ni Cielo. Lumapit ang babae sa entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin kay Aris, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Good evening everyone. I am Architect Tala, the CEO of Perlas Group, at nandito ako dahil balita ko, may isang proyektong nangangailangan ng matatag na pundasyon. Hindi nakagalaw si Cielo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang inggit ay agad na naging isang matinding galit nang makita ang transformation ni Tala. You, how dare you show your face here? You're just a ghost from the past na dapat ay nananatili na lang sa putikan. Ang singhal ni Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pait, kahit pilit niyang pinapababa ang tono nito. Ngumiti ng bahagya si Tala, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Putikan? Baka ang tinutukoy mo ay ang pundasyon ng Ivory Tower, Cielo. I've reviewed the geological surveys of your site. Based on the soil density and the materials you're using, the building won't last a decade. Business is not just about aesthetics. It's about integrity. Isang bagay na mukhang hindi itinuro sa inyo. Ang mga investors sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tinitingnan na nang may pagdududa ang mga dokumentong hawak ni Aris. Ang katahimikan ni Aris ay naging kumpirmasyon ng kanilang mga hinala. Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumapit si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng kanyang social circle.
You ungrateful woman. Akala mo ba porke nakasuot ka ng ganyan ay makaka-level ka na sa amin? Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Tala. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa pisngi ni Tala, isang malaki at matitigas na kamay ang sumalo sa braso nito sa gitna ng hangin. Si Balthazar ay nakatayo na sa tabi ni Tala. Suot ang isang itim na suit na nagpatingkad sa kanyang pagiging matikas at mapanganib na anyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagniniingas na uling habang nakatingin kay Doña Esmeralda. Huwag niyo nang susubukan na hawakan ang aking asawa kung ayaw niyo na ang gabing ito ang maging huling gabi ng inyong kalayaan. Ang boses ni Balthazar ay mababa, ngunit puno ng panganib na nagpatahimik sa buong bulwagan. Napatitig si Aris kay Balthazar at doon niya napagtanto na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa isang ninakaw na disenyo. May isang dambuhalang puwersa sa likod ni Tala na hindi niya kayang tapatan. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanila, si Tala ay dahan-dahang lumingon kay Aris. Ang kanyang mga itim na perlas ay tila kumikislap sa katuwaan. This is just the beginning, Aris. I hope you're ready to lose everything dahil sisiguraduhin kong wala ni isang butil ng perlas ang maiiwan sa'yo. Ang opisina ni Aris ay naging isang madilim na selda ng pag-aalala matapos ang gabi ng gala. Ang bawat anino sa dingding ay tila naging mapanghusgang mga mata ni Tala. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon niya sa gitna ng unos ay nagbabalik na may dalang kapangyarihang kaya siyang wasakin sa isang kumpas lamang. Sa kanyang harapan, ang mga ulat ng pagkalugi at ang mga reklamo tungkol sa kaligtasan ng Ivory Tower ay tila mga tumpok ng dumi na hindi na niya kayang itago. Isang mensahe ang natanggap ni Aris mula sa isang hindi kilalang numero. Isang lokasyon, ang lumang warehouse sa labas ng lungsod, kung saan nakaimbak ang mga materyales na ginamit niya sa kanyang mga nakaraang proyekto. Sa gitna ng takot at pag-asa na baka may pagkakataon pa siyang makipag-ayos, nagtungo si Aris sa lugar na yon sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Doon, sa gitna ng mga kinakalawang na bakal at mga sako ng semento na matigas na gaya ng bato, nakatayo si Tala. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong ay nagbibigay ng isang anyo ng katarungan sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng bakal na nakatambak at hinawakan ito. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang guwantes, isang ebidensya ng kabulukan ng sistema ni Aris. Tingnan mo ito, Aris. Ang boses ni Tala ay malamig at walang emosyon. Ang mga bakal na ito ay tila ang iyong konsensya, marupok, kinakalawang, at madaling gumuho. Inakala mo ba na sa paggamit ng mga pekeng materyales na ito ay makakabuo ka ng isang imperyong panghabambuhay? Tala, please, let's talk about this professionally. Ang panginginig ng boses ni Aris ay hindi na niya naitago habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na sahig ay naglilikha ng tunog ng pagkadurog ng mga tuyong dahon. I made a mistake, I know. But we can fix this. Ang Perlas Group at ang aking kumpanya, we can be the biggest partnership in the country. Let's forget the past. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Kalimutan ang nakaraan kung saan isinugal mo ang kapakanan ng sarili mong laman at dugo. Aris, ang katarungan ay hindi nabibili ng partnership. Sa desperasyon, lumuhod si Aris sa paanan ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa laylayan ng damit ng babae. Ang kanyang pagkatao ay tila tuluyan ng gumuho sa harap ng babaeng minsang nagmamakaawa sa kanya. Please, Tala, gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa'yo. Just don't destroy my reputation. At ang anak natin, nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Tumigas ang anyo ni Tala sa pagbanggit ni Aris sa kanyang anak. Ito ang sandaling matagal na niyang pinaghandaan, ang sandaling kailangan niyang protektahan, si Luningning, mula sa lason ng amang ito. Tinitigan niya si Aris
ng may halong pandidiri. Ang anak natin? Ang mahinang tanong ni Tala na tila isang hininga ng kamatayan. Aris, namatay ang anak natin sa gabi ng anibersaryo natin. Nilamon siya ng lamig at ng ulan na pinagtabuyan mo sa amin. Ang batang kasama ko ngayon, si Luningning. Siya ay anak ko kay Baltazar. Siya ang lalaking sumalo sa akin nang iwanan mo ako sa putikan. Wala kang karapatan sa kanya at hinding-hindi ka magkakaroon ng karapatan sa kanya. Ang pagsisinungaling na iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Tala. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang mailayo ang kanyang anak sa isang halimaw na katulad ni Aris. Napatitig si Aris sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pighati at kawalan ng pag-asa. Ang katotohanang inakala niyang may babalikan pa siya ay tuluyan ng naglaho. Samantala, sa loob ng kanilang mansyon, si Cielo ay hindi mapakali. Ang kanyang katusuhan ay hindi pinatutulog ng mga hinala. Gamit ang kanyang mga koneksyon, palihim siyang nagpadala ng isang private investigator sa Palawan. Hindi siya naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tala. Ang kanyang inggit ay naging isang mapanganib na obsesyon. Isang tawag ang natanggap ni Cielo mula sa kanyang tauhan. Ma'am, nakuha ko na ang mga record mula sa maliit na klinika sa isla. May nakita akong dokumentong magpapatunay kung kailan talaga ipinanganak ang bata. Kinuha ni Cielo ang isang envelope mula sa kanyang drawer at dahan-dahang binuksan ito. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang hudyat ng isang bagong bagyong paparating. Habang binabasa niya ang mga nakasulat sa loob, ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang malakas at nakapaninindig balahibong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga lihim na pilit na itinago ni Tala ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Huli ka, Tala, ang bulong ni Cielo habang hinihimas ang papel na naglalaman ng petsa ng kapanganakan ni Luningning. Akala mo ba ay matatago mo ang katotohanan habang buhay? Ngayon, titingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng isang reyna kapag ang kanyang kaisa-isang hiyas ay nasa panganib na muling makuha ng kanyang kaaway. Dumating ang araw na itinuturing ni Aris, narurok ng kanyang tagumpay, ang pagtatalaga sa kanya bilang pangulo ng pambansang samahan ng mga arkitekto. Ang malawak na bulwagan ay puno ng mga nagniningning na bituin ng lipunan. Bawat isa ay may hawak na baso ng mamahaling alak, naghihintay sa pagbubukas ng isang bagong yugto sa industriya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbati, ang bawat anino sa silid ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Nakatayo si Aris sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang inihahanda ang kanyang talumpati. Sa tabi niya, si Doña Esmeralda ay tila isang reynang nakasuot ng mga hiyas na ninakaw mula sa pawis ng iba, habang si Cielo ay nakamasid ng may mapang-uyam na tingin sa madla. Ngunit ang kislap ng mga ilaw ay biglang nagbago nang ang malaking screen sa likuran ni Aris ay hindi nagpakita ng kanyang mga parangal, kundi ng isang madilim at nakakatakot na katotohanan. Ang mga larawan ng Ivory Tower na may malalaking lamat sa pundasyon ay bumungad sa lahat. Sumunod ang mga dokumentong may lagda ni Aris na nagpapatunay sa paggamit ng mga materyales na hindi pasado sa kaligtasan. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay tila naging isang malakas na dagundong ng pagkadismaya. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang pumasok si Tala. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan na tila isang anghel ng katarungan sa gitna ng mga demonyo. Ang pundasyong itinayo mo sa kasinungalingan, Aris, ay gumuho na sa harap ng katotohanan. Ang boses ni Tala ay malinaw at matatag na naging dahilan ng pananahimik ng lahat. Bago pa makasagot si Aris, ang malaking pintuan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, si Doña Remedios ay pumasok na nakaupo sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang anyo ay hindi na ang isang matandang ulyanin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas ng kaisipan.
Sa likuran niya ay si Manang Josie na may hawak na isang lumang kahon ng mga resibo at dokumento. Sapat na ang pagpapanggap, Aris. Esmeralda, ang boses ni Doña Remedios ay may awtoridad na nagpayanig sa puso ng kanyang apo. Pinanood ko kayong wasaki ng buhay ni Tala dahil sa inyong kasakiman. Ngayon, ako naman ang magbubunyag ng katotohanan. Ang annulment papers na pinapirmahan nyo kay Tala ay pekeng lahat at ang perang ipinapadala ko para sa kanya noong siya ay pinalayas nyo ay ninakaw nyo para sa inyong mga luho. Isang golden moment ang nasaksihan ng lahat nang dahan-dahang tumayo si Doña Remedios mula sa kanyang wheelchair. Kinuha ang kamay ni Tala at pinisil ito ng mahigpit sa harap ng madla. Si Tala ang tunay na arkitekto ng pamilyang ito, hindi ang isang lalaking marunong lamang magnakaw ng pangarap ng iba. Ang hiyaw ng galit mula kay Doña Esmeralda ay tila isang tinig ng hayop na nasugatan, habang si Cielo ay dahan-dahang umaatras patungo sa dilim, pilit na kumakawala sa kahihiyang idinulot ng kanyang mga kasabwat. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas sa bulwagan ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang marangyang buhay. Ang tunog ng mga posas na isinuot kay Aris at Esmeralda ay tila isang malupit na musika ng kabayaran. Hindi pa ito tapos, Tala. Wala kang makukuha sa akin. Ang sigaw ni Aris habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Aris na itulak ang isang opisyal at tumakbo patungo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningas. Napatitig si Tala sa kanyang dating asawa. Ang kanyang puso ay puno ng awa sa halip na puot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makita ang anyo ni Aris na tila isang baliw na nawalan ng lahat ng bait. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong sasama ka sa akin. Ang huling hiyaw ni Aris bago siya tuluyang nawala sa labas ng gusali, tumatakbo patungo sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na nag-iiwan ng isang malaking katanungan. Bagaman, nakuha na ni Tala ang kanyang dangal at katarungan. Ang huling tingin sa mga mata ni Aris ay nagbibigay ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang lalaking wala nang natitira kundi ang kanyang galit. At nasaan si Luningning sa mga sandaling ito habang ang anino ng isang halimaw ay muling gumagala sa lungsod. Ang gabi sa Manila ay tila naging isang malawak at madilim na labirinto para kay Tala. Nang matanggap niya ang balitang hindi nakauwi si Luningning mula sa kanyang paaralan, ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang marahas na pagpukpok sa kanyang dibdib, at ang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay mas matindi pa sa anumang unos na naranasan niya sa Palawan. Sa gitna ng kanyang paghihisterya, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinoan ay ang mahigpit at mainit na hawak ni Baltazar sa kanyang mga kamay. Hahanapin natin siya, Tala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa ating anak. Ang boses ni Baltazar ay mababa, ngunit puno ng isang pangakong hindi matitibag. Hindi nag-aksaya ng panahon ng lalaki. Mabilis niyang binuksan ang isang application sa kanyang cellphone. Ang munting pulang tuldok na kumikislap sa screen ay nagpapakita ng isang lokasyon sa isang abandonadong pantalan sa dulo ng lungsod. Ang kanyang pagiging mapagmatsyag at ang lihim na paglalagay ng tracker sa bag ni Luningning ay naging tanging pag-asa nila sa gitna ng kadiliman. Pagdating nila sa pantalan, ang amoy ng kinakalawang na bakal at nabulok na tubig dagat ay sumalubong sa kanila. Ang katahimikan ng lugar ay tila isang babala. Sa dulo ng isang luma at sirang tulay, nakatayo si Aris habang kalong ang natatakot na si Luningning. Ang anyo ni Aris ay hindi na makikilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan, at ang bawat kilos niya ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang balak pang mabuhay. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa
at isasama ko ang batang ito sa ilalim ng dagat. Ang sigaw ni Aris, ang kanyang boses, ay napaos na sa tindi ng galit at desperasyon. Ang mahigpit niyang pagkakahawak sa maliit na braso ni Luningning ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Tala. Aris, please, bitawan mo ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kausapin mo. Ako ang saktan mo. Huwag lang ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Tala habang ang kanyang mga luha ay masaganang dumadaloy at ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa takot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aris. Anak mo? Sabi mo anak ito ng lalaking iyan. Pero nakikita ko sa mga mata niya. Tala, nakikita ko ang sarili ko. Pinagsinungalingan mo ako. Sa gitna ng kanyang pagkawala sa sarili, marahas na hinila ni Aris ang bata patungo sa gilid ng tulay, kung saan ang malalalim na alon ay humisang matinding sigaw, ang pumunit sa katahimikan ng lumang pantalan. Ngunit ito ay hindi nanggaling kay Tala, kundi sa mismong bibig ni Aris, habang sinasabayan niya ito ng paghila sa direksyon ng kadiliman. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang lahat. Kung mawawala sa akin ang pangalan ko, ang karangalan ko, at ngayon ay ang huling bakas mo sa buhay ko. Wala na akong pakialam kung maging abo tayong lahat. Ang kanyang boses ay halos hindi na makilala. Isang halo ng pagkawala at matinding puot na ibinalik sa kanya ng kanyang sariling kasamaan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras para kay Tala. Ang imahe ng pagtatapon sa kanya sa ulan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang luluhod. Hindi na ang kanyang puso ang nagdidikta, kundi ang matinding pagmamahal ng isang ina. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pighati, ay naging matalim at determinado. Aris, tingnan mo ang sarili mo. Ang matatag na sigaw ni Tala, na nagpataas ng boses laban sa malakas na paghampas ng alon sa mga poste. Wala kang iniligtas. Lahat ng tinatamasa mo ngayon ay ninakaw mo sa pagkatao mo at sa amin. Kahit ang pagiging ama mo, kinaya mong isuko para sa isang pirasong kapangyarihan na hindi mo naman kayang panghawakan ng matuwid. Habang nagtatalo ang dalawa, si Baltazar, na tahimik na nakatayo sa likuran ni Tala, ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang pagkilos ay hindi marahas, bagkus ay mabilis at nakatago sa anino ng isang malaking lalagyan ng kargamento. Hindi niya inalintana ang personal na sakit at ang kanyang sariling nakaraan. Ang tanging nakita niya ay ang panganib na nakaambang bumagsak sa inosenteng bata. Sa gitna ng pagpapakita ng kanyang kabaliwan, muling hinila ni Aris si Luningning at itinutok ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng buwan, isang baril. Ang tunog ng armas na yon ay nagdulot ng isang panginginig na mas matindi pa sa anumang unos. Huwag kang gagalaw, Baltazar, o sisiguraduhin kong ang huling tanawin ni Luningning sa mundo ay ang iyong kamatayan. Ang galit na babala ni Aris. Sa sandaling iyon, lumabas si Baltazar sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya nagdala ng armas, bagkus ay isang napakakapal na portfolio na tila isang lumang album. Aris, hindi mo na kailangang gawin iyan. Alam kong hindi ka pagganap na halimaw. Tignan mo ito bago ka magpasya. Maingat na inihagis ni Baltazar ang portfolio sa paanan ni Aris. Sa pag-aakalang ito ay isang pagsubok o isang pangaakit. Napilitan si Aris na bahagyang luwagan ang hawak sa bata para tingnan ang laman ng folder. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Baltazar. Hindi niya sinaktan si Aris. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Luningning at mabilis na inilayo ang bata. Mula sa gilid ng tulay, hinila ito patungo sa dilim kung saan naghihintay si Tala. Nang mapagtanto ni Aris na nawala na ang kanyang hawak, ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagkabaliw patungo sa matinding pagkasuklam. Tiningnan niya si Baltazar na yakap si Luningning na ang bata ay humihikbi ngunit ligtas. Sa kanyang desperasyon, itinaas ni Aris ang baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Bakit?
Bakit lagi kang nangingibabaw? Mula sa trabaho ko, sa bahay ko, at ngayon, sa anak ko. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkamuhi. Dahil ang gusto mo lang ay magkamayaw, Aris. Hindi ka nagtayo. Nagnakaw ka lang. Ang malamig na sagot ni Baltazar. Isang malakas na tunog ng sirena ang dumating mula sa malayo. Ang liwanag ng mga sasakyan ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit. Si Doña Remedios, na tahimik na sumunod sa kanila, ay tumawag na pala ng tulong matapos niyang makita ang pagtakas ni Aris. Sa sobrang pagkabigla at pagkadismaya sa pagkakabigo ng kanyang huling plano, hindi na napigilan ni Aris ang kanyang sarili sa isang sandaling pag-aalangan kung saan ang liwanag ng baril ay tila napapalitan ng anino ng kanyang sariling kaluluwa. Nagkaroon ng isang marahas na pagtulak. Ang maliit na bagay na hawak niya ay tumama sa isang nakalabas na tubo ng bakal sa gilid. Isang maliwanag na liwanag ang pumutok at ang dating Aris, ang lalaking nagbigay ng pangalan sa kanya, ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang huling titig ay nakatuon sa papalapit na liwanag ng hustisya. Ang pagdating ng mga opisyal ng pulisya sa pantalan ay nagdulot ng isang matinding paghupa sa bagyo. Hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kaluluwa ni Tala. Ang katahimikan na sumunod sa marahas na eksena ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigaw at putukan na naunang naganap. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Luningning na mahigpit na nakayakap kay Baltazar at muli niyang nasaksihan ang kanyang anak na ligtas at hindi nagagalaw. Ang paghihigpit ng kanyang yakap sa bata ay tila isang panunumpa na hindi na niya hahayaang muling maging banta ang anuman sa kanilang kapayapaan. Pagkatapos ng mga kinakailangang imbestigasyon, ang kapalaran ng mga nagkasala ay naging malinaw at mabilis. Si Aris ay hindi nakaligtas. Ang kanyang katawan ay kinuha mula sa malamig na tubig ng pantalan, isang marangal na pagtatapos para sa isang hindi marangal na buhay. Ang kanyang huling titig, puno ng galit at kabiguan, ay hindi na nagdulot ng anumang reaksyon kay Tala. Ito ay isa na lamang malabong alaala ng isang taong hindi na niya kilala. Sa kulungan, si Doña Esmeralda ay tila isang basag na salamin. Ang kanyang dating pagiging mapagmataas ay napalitan ng walang tigil na pag-iyak at panaghoy. Ang mga utang niya sa mga kasabot at ang kahihiyang dinanas sa harap ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan ay mas mabigat pa sa anumang sentensya. Si Cielo naman, matapos ang pagbagsak ni Aris, ay mabilis na natagpo ang nagtatangkang tumakas gamit ang mga pekeng passport at ang mga natirang kayamanan. Ang kanyang pagtatangka ay naputol sa paliparan at ang kanyang kapalaran ay nakatali sa kaso ng pandaraya, sa pamumuhunan at pakikipagsabuatan. Sa loob ng isang linggo, nag-impake si Tala ng kanilang mga gamit, hindi na pabalik sa mansyon na puno ng masasamang alaala, kundi para sa isang bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang umalis, isang huling pagbisita ang kanyang ginawa, hindi sa libingan ni Aris, kundi sa kulungan kung saan naroon si Doña Remedios na pinalaya na dahil sa kanyang matinding katandaan at sa pag-amin sa kanyang bahagyang pagkakasala sa pagiging kampante. Lola, ang tawag ni Tala, ang kanyang tinig ay puno ng respeto at pag-unawa. Salamat po sa lahat. Hindi ko malilimutan ang pagtulong ninyo. Ang mga mata ni Doña Remedios ay may bakas ng pagod, ngunit meron ding kapayapaan. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin, Tala. Ako ang dapat humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ng aking dugo. Hindi ko hinintuan ang ginawa nila dahil inakala kong hindi na kaya ng isang babae na bumangon ng mag-isa. Mali ako. Ang pagpapatawad ay nasa iyo, hindi sa akin. Hindi ko po sila pinatawad sa mga ginawa nila sa akin, Lola. Maring sagot ni Tala. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili sa pagpapabaya ko sa aking halaga. Iyon ang kailangan kong gawin para mabuhay para kay Luningning. Nang sila ay bumalik sa Palawan, ang pagtanggap ng komunidad ay mas mainit kaysa dati. Ang kanilang mga bagong bahay na idinisenyo ni Tala ay matibay at maganda.
isang simbolo ng kanilang pag-asa. Ang pinakamahalaga, ang katahimikan sa pagitan ni Tala at Baltazar ay hindi na isang pag-iwas sa nakaraan, kundi isang tahimik na pag-aasam sa hinaharap. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, nagpasya si Baltazar na wakasan na ang lahat ng pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Ang init nito ay tila nagpapatuyo sa lahat ng lamig na dala niya mula sa Maynila. Tala, sinimulan niya. Ang kanyang tinig ay halos nalunod sa dagat. Alam kong 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang asawa ko. At alam ko na ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka at si Luningning. Hindi dahil sa gusto kong maging kapalit ng pagkamatay ng aking pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi ka na naging pampuno sa aking nawala. Ikaw na ang naging dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Lumuhod si Baltazar sa buhangin, sa parehong lugar kung saan sila madalas nagpaplano. Inilabas niya ang isang kahon na gawa sa pinakintab na kahoy at sa loob nito ay isang perlas na kasing itim ng gabi, ngunit may kislap ng lahat ng bituin. Tala, hindi ako humihingi ng pagmamahal mo na pilit. Humihingi ako ng pagkakataon na patunayan na ang aking pagmamahal ay hindi magiging tulad ng sa iba. Handa akong maging tatay ni Luningning habang buhay. Will you let me stay? Not just as your protector, but as your husband? Ang luha na dumaloy sa pisngi ni Tala ay hindi na luha ng sakit, kundi ng isang kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kanlungan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa itim na perlas na sumasalamin sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang takot na baka siya ay muling iwan. Ang kanyang pangangailangan noon ay hustisya, ngunit ang kailangan niya ngayon ay ang kapayapaan na inaalok ni Baltazar. Baltazar? Ang sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng emosyon, na tila ang pinakamagandang awit na naririnig ng dagat. Hindi na ako architect, Tala, na may utang na loob sa'yo. Ako si Tala, na nagmamahal sa'yo dahil ikaw ang nagturo sa akin na magmahal muli. At oo, gusto kong maging tatay mo si Baltazar para kay Luningning. 1 taon ang lumipas at ang Palawan ay naging tahimik na kanlungan hindi lamang ng mga perlas, kundi ng isang pamilyang binuo ng pag-asa. Ang lumang bahay tuluyan na dati ay tila isang pansamantalang kanlungan ay isa ng tahanan na idinisenyo ni Tala sa isang estilong nagpapaalala sa kanyang mga ugat sa Manila, ngunit may kaluluwang nag-ugat sa dagat. Ang kanyang Perlas de Palawan Resort ay naging isang huwaran ng ecotourism, nagpapatunay na ang kagandahan ay maaaring maging matatag at makatao. Nakaupo si Doña Remedios sa isang malaking balkonahe na nakaharap sa asul na dagat. Ang kanyang dating matigas na tindig ay lumambot. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng kapayapaan. Si Luningning, na ngayon ay masiglang naglalaro sa isang maliit na buhanginan sa paanan ng kanyang lola, ay nagbigay ng kulay sa mga huling taon ng matandang babae. Lola, look, a white pearl. Ang masayang sigaw ng bata. Tumingin si Doña Remedios kay Tala at kay Baltazar na magkayakap sa malayo at napuno ng tunay na kagalakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang pagpapaubaya sa pagkakamali ay ang kanyang huling, ngunit pinakamahalagang pag-aalay sa pamilya. Sa kabilang banda, ang hustisya ay tuluyan ng naisakatuparan. Si Doña Esmeralda ay nanatili sa isang pribadong institusyon. Ang kanyang mga salita ay hindi na pinaniniwalaan ng sinuman. Habang si Cielo ay nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya, tinitikman ang pait ng pagiging walang kapangyarihan, isang kapalaran na inihanda niya para kay Tala. Ang kanilang pagdurusa ay hindi pisikal na karahasan, kundi ang walang katapusang kahihiyan, hiya, at kawalan ng paggalang mula sa lipunan. Sa sandaling iyon, lumapit si Baltazar kay Tala sa dalampasigan.
Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng matingkad na kulay kahel at ginto sa kalangitan na sumasalamin sa kulay ng perlas sa kanilang mga kamay. Mahigpit na hinawakan ni Balthazar ang kamay ni Tala. Ang kanyang tingin ay puno ng malalim na pag-ibig at paggalang. Tala, ang kanyang bulong. Ang huling tanong bago ka umalis patungo sa Maynila noon ay kung handa ka na ba sa pagbabalik. Ngayon, ang tanong ko naman ay, handa ka na bang isara ang lahat ng kabanata at simulan ang isang bagong libro kasama ako? Ngumiti si Tala, ang isang namang ngiti na nagpapagaling sa anumang sugat. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Balthazar, hindi ko kailangang itanong pa. Sa loob ng 5 taon, ikaw at si Luningning ang aking katotohanan. Wala nang pagdududa, wala nang tanong. Tahimik na inilagay ni Balthazar ang itim na perlas sa daliri ni Tala, hindi bilang simbolo ng nakaraang paghihirap, kundi bilang pangako ng isang matatag na kinabukasan. Sa tabi nila, si Luningning ay tumakbo at humawak sa kamay ng 2 taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ang tatlo ay magkakasamang humarap sa papalabas na araw. Ang kanilang mga anino ay nagtatagpo na tila isang perpektong tula.